This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang gabi! Narito na naman po kami upang magatid sa inyo ng isang linggong makabuluhang balita at kaalaman. Ako po si Rolly Lakay Gonzalo. Ako naman si Benny Antiporda. At ito ang Hotspot! Narito na ang mga maiinit na balita at sa atin ng robust at ng remate, ang dyaryo ng masa. Una-una, peace talks dapat na ituloy kahit na wala ng BBL ay naman sa U.S. Ambassador. Nanawagan si U.S. Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg, sa lahat ng partido na kasama sa peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na magkaisa. Kasunod nito ng pagkaulisimi na may pasa ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Sa huling araw ng sesyon sa Kamara noong Miyerkules, ay kay Goldberg, mas mabuti ipagpatuloy ng gobyerno at ng MILF ang naumpisahang mga hakbang para magkaroon ng mapayapang solusyon sa kaguluhan sa Mindanao. Natuwa rin ang US sa naging pahayag ng MILF na itutuloy pa rin nila ang pakipag-usap sa gobyerno para sa kapayapaan kahit hindi lulusot ang panukalang batas sa Administrasyong Aquino. Paano yung mga namatay? Dapat bigyan ng katulungan pa rin, siyempre. Oo, yun muna. Doon muna tayo. Tsaka na usap-usap na yan. Okay, dito tayo sa ating susunod na balita. Mga senador at kongresista lusot sa gun ban. Ikinatuwa ng mga mambabatas ang desisyon ng Commission on Elections o COMELEC na payagan ng mga incumbent senator at congressmen na tumatakbo sa May elections na magdala ng baril. Base sa Resolution number 10047, nagdesisyon ng COMELEC na amyendahan ng gun ban policy para i-exempt ang mga senador at kongresista sa gun ban. Ikinonsidera raw ng komisyon ang opinyon ni COMELEC Law Department Acting Director Maria Norina Tangaro Kasingal na ang mga kandidatong tatakbo ulit sa halalan ay nananatiling high-ranking elected official. Sa dating umiiral na resolusyon, ang mga mababatas lamang na hindi na tumatakbo ang pinapayagang magdala ng baril. Nagdesisyon din ang poll body na isali ang mga individual na high risk sa listahan ng mga exempted sa gun ban kapag karapat-dapat silang bigyan ng exemption pero sasailalim muna ang mga ito sa background check. Buti pa sila. Ha? Buti pa sila. Pero silang gun ito ban. maganda dyan. Ito maganda lang kayo. Oh. Yung background check, abutin ng ilang buwan bago ka mabigyan. Kaya malamang, tigo ka na bago ka... Ayan, yung nangyari lang sa Nueva Ecija. Oo nga, nakita ko nangyari, sa Facebook. Napatay ang pinsan ng Pangulo ng National Press Club na si Joel Siegco. Nung kailan lang, yung tsuhin. Ngayon naman, yung pinsan na barangay captain. Yun na nga. Abay, ang sigaw nga ni President Siegco nasaan? Nasaan ang gun ban? At nasaan ang kapulisan? Yes. Yan ang sagutin nyo sa taong bayan. COMELEC, siguro naman tapos na yung panahon ng COMELEC. COMELEC muna kayo ngayon. Isipin nyo naman yung buhay ng taong bayan. Tama. Pero may darating pang, may darating pang COMELEC dyan. COMELEC. Alam mo naman. Papalapit ang eleksyon. COMELEC ng COMELEC yan. Yes. Dito tayo sa pangatlong matinding balita natin sa loob po ng linggo ito. Napoles, muli humirit na makapagpiyansa. Muli humirit sa Sandigan Bayan ng pork barrel scam mastermind na si Janet Lim Napoles para makapagpiyansa o makapag-avail ng bail petition. Sinabi ng kampo ni Napoles na nagkamali ang anti-graft court sa paghatol
na may matibay na ebidensya laban sa kanilang kliyente. Nauna nang ibinasura ng Sandigan Bayan ang kanyang petisyon na makapagpiyansa, kaya naman sa kulungan siya nagpasko at bagong taon. Sinampahan ng Office of the Ombudsman si Napoles ng kasong planner, gayon din ang mga kasabwat niya si Jessica Gigi Reyes na dating Chief of Staff ni Senador Juan Ponce Enrile. So there, hirit na piyansa. Dapat bago magpiyansa, sagutin mo na lahat ng mga dapat na sagutin. Oo, balik mo na lang yung pera. Yan yung pinakamaganda. Nagkamali. Napunta sa kanyang account. Oo nga. Sa taong bayan pala yun. Okay, dito tayo sa ating susunod na balita. Hamong debate ni JPE kay Pinoy, Palacio umatras. Atras ang Malacanang sa naging hamon ni Senator Juan Ponce Enrile na makipagdebate sa kanya si Pangulong Aquino upang malinawan ng issue ng naging partisipasyon ng Pangulo sa Mama Sapano encounter. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, wala na umanong dahilan upang magkaroon ng debate dahil nasagot na aniya ang lahat ng mga katanungan sa ginawang pagbukas ng Mama Sapano hearing. Dagdag pa ni Lacerda, nasagot na rin umano ng mga lumitaw na testigo at resource person ang lahat ng mga katanungan ni Enrile. Para naman kay Press Secretary Sani Coloma, makabubuti kay Senator Enrile na ituon na lamang ang kanyang enerhiya sa pagpapanatili ng reforma at transformasyon ng bansa at tigilan na ang usapin na matagal nang nagkaroon ng kasagutan. Marami pang question di ba? Maraming question. Maraming question. Huwag niyong pilitin patayin yung issue. Okay? Maraming namatay. Okay? Hindi naman siguro ganun-ganun lang yun. Hindi naman papayag ang taong bayan na quits-quits lang. Ha? At yung sinasabi ng isang general ng Marines, na marami ring Marines na namatay, pero hindi nag-aatungal yung pamilya at hindi nagko-complain. Abay, iho di punggol kayo. Nakakahiya kayo sa sinasabi nyo. Yung mga Marines na namatay yan sa giyera. Eto sa Mama Sapano, namatay ang mga pulis na ito dahil sa pera, hindi sa giyera. Iba spelling ng giyera at pera. Okay? Pera to dahil doon sa reward na ang makikinabang yung mga tarantadong tauhan ng Malacanang na sinasabi na ang kukuha nga naman yung asset lang daw. Hindi naman, alam naman natin may parting ron. Hindi pa na-resolve kung kung naibigay na, hindi pa. Naibigay na yun, Naibigay siyempre. na. Pero, Oo. secret, di ba? Alam mo, style nila Kasi riyan. dalawa yung pinalalabas ng statement Yung isa nasa proseso pa. Yung isa naibigay na. Tayo, ang nakikita natin dito, ang ating pananaw sa nangyaring ito, hindi lang pera double whammy ang gusto nila rito. They're shooting two birds in one stone. Una, is about the reward money. Pangalawa, para bumango si Purisima at makabalik dahil siya'y suspendido. Yun ang nakita natin dito. At paligoy-luguin nyo man, gunggungin nyo man ang taong bayan. Nararamdaman po nila ang ginagawa nyong panlilinlang. Dapat, kagaya ng ginawa nila kay Colmenares, pinatayan ng mikropono. Patayan din yun ng mikropono si Enrile. Parang tumahimik na. Ganyan po kawalangya. Ang mga nasa poder ngayon, yung may kapangyarihan. Si Colmenares naman, ang pinaglalaban lang naman yung karapatan ng ating mga kapatid na matatanda. Mga lolo. Diba? Mga lolo. Diba? Wawa ka sila Talagang binastos ng harapan. Binastos talaga harapan. Dito tayo sa, ito. Mag-ingat po ang lahat kasi itong issue ng Zika virus, matindi. Zika virus, hinihinalang na ipapasa na rin sa pakipagtalik. Nabahala ang WHO kay World Health Organization sa pinakabagong impormasyon na maaaring maipasa ng tao sa pamamagitan ng pakipagtalik ang Zika virus na pinagmumulan ng birth defects. Yung mga pumipick up dyan sa Quezon Avenue. Sinasabing na itala sa Dallas, Texas, America ang kaso ng Zika virus transmission na hindi dulot ng kagat ng lamok, kundi hindi ng pangipagtalik. Sinasabing galing ang lalaki sa Senegal kung saan mayroong mga kaso ng Zika virus at nahawaan nito ang kanyang asawa nang dumating sa Amerika. At dito ay idineklara ng WHO na International Public Health Emergency na ang Zika virus
upang magkaroon ng mas malawak na pag-aaral at pag-monitor sa pagkalat nito. Sinasabing isasama ng WHO Global Response Team ang usapin ng sexual transmission ng Zika na unang inakala na may papasa lang dulot ng kagat ng lamok. Ano ba to? Meron bang mga simptomas tong Zika virus? Parang ano lang, parang dengue, parang normal na lagnat, parang ganun. Pero ang huling narinig natin, nalalaman lang to pag nanganak na raw ang babae. Oo. Dahil doon daw makikita yung pinaka-epekto ng virus na yan. Di ba sabi nila sa Brazil, huwag muna magbuntis ngayon. Oo, 2 years daw, nabawal magbuntis doon sa Brazil. Paano yan? Pabor din yun dahil yung populasyon nga naman, hindi lalaki. Yun nga lang, pwede mo bang pigilan yun? Ang problema dyan, yung mga adult naman na mga lalaki na makakagat, liliitin daw ang ulo. Oh? Oo. Kasi yung baby, lilit ang ulo. Yung mga makakagat naman ng mga lalaki, ng mga adult na, liliitin daw ang ulo. Talaga? Totoo ba yan? Sabi sa report. Anak na to. Ingat po tayo. Ingat po tayo. Ngayon, ang pinaka-importante rito, wag po tayo magpanik, pero maging aware po tayo kung ano ang sitwasyon talaga nitong Zika virus para naman makita natin kung ano yung gagawin nating proteksyon sa ating sarili and of course sa ating pamilya. Dahil alam naman natin na ang lamok dito sa atin sa Pilipinas para bang inaalagaan pa at pinararami talaga. Ganyang kagaling ang ating pamahalaan. Linis lang na ano yan, kapaligiran at saka linis ng katawan. Para makaingat. Paano mo lilinisin? Yung squatters area talagang inaalagaan pa nila dahil seleksyon. yan ang botante nila. Kaya wala demolition ngayon Oo. Ang demolition after elections na naman. After election. Pagka kinuha na ng Ayala o ng Mega World o ng alam mo na ng SM yung lupa, yan, tsaka i-demolish. Dahil sa pamumulitika, ang serbisyo publiko ay napeperwisyo. Ang relief goods, pinabayaan lang mabulok sa warehouse. Nasaan ang malasakit dito? 10 taon ng kontraktual, walang benepisyo. Nabaon sa utang ang magsasaka dahil pati ang patubig kailangan pang bayaran. Nasaan ang malasakit dito? Tigilan na ang pamumulitika. Ang kailangan natin ay malasakit. Ako po si Martin Romualdez. Ang kailangan ng Pilipino ay malasakit, hindi pamumulitika. With proper diet and exercise, ugaliing uminom ng ATC Coenzyme Q10 everyday. ATC Coenzyme Q10. You're in good heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Coenzyme Q10 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid, mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil. Love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Going up? Robust. Astig to. Wanna ride? Robust. Astig to. Wanna come in? Robust. Astig to. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.